po mga kababayan mo, sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong negosyo. Today is August 2, 2026 at tayo ngayon papunta dyan sa may 7-Eleven Rincon Road, corner ng Philo Street Subdivision, Rincon, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Ciudad Grande Subdivision, Barangay 165, Bagbaguin, Caloocan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila disclaimer. Lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Para bang ni at ni ang tawag nito. Ano bang tawagan niyo dati? Bawal ba? Sino ba naaalala natin sa pagkain? May chart pa ka naman donut. Ano ba naman ito? Ay, di ba pag-donut siya ngayon? May laman sa loob eh. Ay, laman sa loob. Parang doctor ito, malaman. Gusto nyo ba yun yung may laman sa loob? May laman kasi sa loob eh. Madumi yun. Ay, hindi na talaga kalasa. Yung ganitong design kasi, pag may bread o may chocolate sa kami, ganyan, parang yung eclair. Parang naalala ko si Auntie Claire, kasi kamukha siya ng makeup artist natin si Miss Donna. May picture gift na lang. Pagka-research ni Darian version, our resident European, ano yung say eclair? Ano yung eclair? Babak naman. Bawal ganyan. Pero bakit ka natawalitan si Auntie Claire, Sir Castro? Lagi lang. May kasagutan eh. Lately eh. At iba na namin yung may kasagutan. Nakakita niya ngayon. Medyo personal eh. Medyo personal lang inapat ng sagutan ako. Alam mo, hindi ko magsalita kasi kumakain kami na. Oo nga eh. Sige. Kasi diba, may sabi niya, Ivy Marcos ay may impact na daw sa mga kanya. Ang tinawag niya, pero nakita ko lang online yun, sinabi na ang problema kasi sa iba pagka nagtitiro ka legi panood yung mga ano ba grabe kailangan pinagsisilbi ang sleeve ganyan kasi kumanin ng donut kapag may Auntie Claire yes kasi alam mo yung crowd sa DDS gusto pa sila like bastos yung walang moto pero si Auntie Claire hindi bastos hindi walang moto in 1980s ilalabas niya yung mga pinagsasabi nila, di ba? And they will throw all their recording at interest, di ba? They will throw it, she will throw it back. And then sakto, no? So, ako, kung merong ilang mga appointees na napakatalino nitong si President Bongbong Marcos,
Yung messaging. Kasi pa si BBM medyo President European kasi na. Ano pa siya, di ba? Medyo part na gulaan ng konti. The more na, so, talaga siya eh. Then turn right onto T Santiago. Tapos nagre-resonate, tapos talagang kung parda dulan, spontaneous siya eh. I think, yun yung makita in fairness kay BBM. He has an eye for talent. Parang kayo ba yung talent man? Sa balitang tapa niya sa Senado. Ano, pagdating sinungaling lang? Ano? Ay, hindi ba daw kumahaba? Hindi ba daw kumahaba? In 100 meters, turn right onto T Santiago. In 80 meters, turn right. I think, well, alam naman na yun ni Senator Amy sa parang eleksyon. Ano talaga, na delikado siya dahil dyan sa mga atake niya kay President Marcos. Yeah. Kasi sa kahuli-huli yan, ang baluarte pa din naman niya, eh, na-ilukat yan, no? Eh, pero dahil inisiraan niya yung sarili niyang kapatid, hindi yan na nakakatulong sa kanyang public support. And in fact, kalalabas lang nung ating mga election peaks, no? Continue for sa 700 Twitter, meters, sa X, then no? turn Na left onto Pasig tinignan mo Road. ng parang 2019 to 2025 na yung mga previous elections na. Ang laki ng hemorrhage talaga, particularly in the very week of North Luzon, no? Kay Senator Amy Marcos, hindi nila na-appreciate na namamangka siya sa 2 kilo at sa sarili niyang kapatid, eh, yung mga Ilocano, hindi kami ganyan mga Ilocano. Paano nga mga ayaw na ayaw kasi namin talaga ng mga traitor. Diba? Itong si Amy Marcos kasi, baka naman talaga patingin ni Marcos, no? Parang si Marcos eh, parang si Marcos ko umasta, di ba? Kasi yung mga lagi nga sinasabi, to uphold solid north, gayang solid north, ako hindi ako parte niyang solid north para sa mga Marcos, pero hindi ka naman ganyan kalalang mga Marcos. Kasi supposedly, all cap, supposedly, may kadugo ka. Diba? Tapos ganyan ka umasta sa sarili mo kapatid. Parang hindi ko maintindihan yan. And buti sana, kung pinaglalaban mo, prinsipyo. Pero, kung pinaglalaban mo, mamamatay pa. Kung pinaglalaban mo, mga magdalaman. Kung pinaglalaban mo, mga Duterte, hindi mo maano-ano. Diba? Hindi mo na kasi kataan-ano, nandun na pasama ka pa. So, hindi ko talaga maintindihan kung wala ka talagang values. No? Siguro naman talaga, wala na talagang values. Eh, tandaan natin, di ba? Nung meron daw nag-question sa kanya ng student leader, ano nangyari sa student leader noong panahon ng martial In law, no? 90 Hindi meters, nakakalimutan ng turn taong left. bayan kung gaano kasama ang ugali nitong si Amy Marcos, hindi ka mapapatawad ng sabay ng Pilipino. Kasi right from the very start, meron pala talagang history ng kasamaan. And ibalik lang natin dito sa kinakain na. Kasi nasasarapan ako and then it's so nice to eat. And then naalala ko kasi napapanood yung videos niya at Auntie Claire. Very easily digestible yung words niya. Alam mo, hindi lahat ng mga abogado na magagaling or expert litigator ay great communicator. So feeling ko after ng term niya, after ni Claire daan sa Palasco, sana magturo siya ng masterclass in communication kasi na-appeal talaga na lahat ng demographic ng Pilipino kahit may interest sa kanya, nakikinig sa kanya. Yun yung importante. Yung kanyang passion. Yung kanyang passion. I love it. I what do you It say? also needs all the program. Samantala, last rapid fire. Si Atty. Sal Panelo, isang demographic. So, ano yan, maraming mga... Andito yung demographic na yun. Sabi niya na Soda, hindi sila aatin, eh ano naman. Yung totoo. Kasama ko yan lahat, hindi sila umatin. Speaking of Amy, may kinausap tayo na member of the Marcos family, President Joseph Tita. Sabihin nun, ito lang masasabi ko, it looks like nahihirapan din siya dun sa mga senator, judges, wink-wink, di ba? Kung tignan mo ibang, parang kasama dun sa defense team halos, medyo mataas din sila sa mga service, ano, like Senada, we don't need to name them. But it looks like Amy is also not doing very well, no? Di ba dito yun na inwak ang o yung tubig? Struggle siya, no? To make a mark. Hindi siya one-sided enough siguro. Yan ang problema niya so far. Doon sa kabilang tulay doon, no? Maano yung maliit na doon. Yung lagi yung baha. Sa mga Tapas. malalakas na tao na Direct pinaka-public second banner pa, sobrang below the belt. Diba? For
Dito, tricycle din ako para tawag ng tricycle. Tawag ko, di pwede magbagal eh. Tawag ng tricycle eh. Lalo mo May tinaasan na yung metro box. Mapapagkita yan.
hindi yung ghost project. Well, sabayan natin. Pwede naman, hindi naman mutually exclusive, di ba? Kaya nga dun sa calendar ng Senate, you see there's enough time to do all of the above. Yun yung selective na isipin mo, it's an either or. Kaya ako happy ako to discuss all ghost projects, all zombie projects, because alam naman natin na kailan nagsimula yan. Ang design ng mga design nagsimula ng panahon ni Tatay Digong. Nakita yan sa mga documentos. So let's start. Kung it is for 2017, let's go through the whole guide. Sinasabi nga din ni Senator Erwin, diba? Sinasabi din ni Senator Erwin na yung minority naman wala yung nakikiusap sa Blue Ribbon Committee. Huwag na daw sana magpatuloy. Kaya akala ko sila ito nagmamatapang, naghahamon na dapat daw, huwag lang impeachment trial niya yung kasikasuhin. Dapat daw yung Blue Ribbon hearing doon sa flood control project yung magpatuloy. Ngayon yung majority, handa na sila magpatuloy doon sa investigasyon. Ito namang minority yung natakot at nakikiusap na huwag naman dahil nga matatamaan naman yung kasama nila sa minority si Senator Alan Peter Cayetano. Basta po, yung huli yung hinamon, Senator Pete Lacson, nandun na sa kulungan, no? Senator Ronaldo Marcoleta yan. Ito, PCMC, oo, diba? Kaya, siguro, ingat-ingat si Senator Alan Peter kasi yan ang nagiging katapat ni Senator Pete. Tama, maraming mga usapin pa kay Senator Pete na pending at hindi pa din nare-resolve. Pero kung merong isang bagay na maaasahan mo siya, ang accountability of public officials, lalo na sa mga pondong hindi nagamit sa tama, binusa, mga proyektong mga goals, trophy project, makasama dyan Senator Ping dati pa yan eh. So, Dapat talagang ito, huwag siyang dito. hahalin pag yan ang usapan. Sila'y grande. Kaya yung flood control, di ba? Yung nagsimula ng flood control, hindi ko maalala kung Nagdidiretso ka doon. Kaya, sabi lang, helping sa kayo minority. In 80 meters, turn left onto Moisey Street. Diretso na lang kapong. Ha? Diretso. Diretso na lang. Kasi doon din naman yung ikot eh. Bakit na tayo? Ha? Rodante Marcoleta, sa BJM. Wala na BJM na lang. Ayun, JM na lang. Tita kaya liberation niya, tita kaya tayo, sana na tayo. Grabe lang yan yung morning dito ah. Grabe, sabi lang namin yung nakaraang linggo ah. Yung pizza ni JSP ay fake friend. Puro ads dito. Matulit kasi. Senator Bong Revilla yung justice system. 3-2, di ba? Yung 3-2. I mean, tapos mananalo na naman daw. At sa survey dito, nagmatasang meeting. Dissent ng opinion dito yung chair. No, si Justice Carl Miranda, no, isang napakagaling, napaka-straightforward, no, yung integrity niya sa yan sa question. Oo. Saka yung kaklase ng nanay ko yan, yung si Carl Miranda, talagang sabi nga nila, ang comment nila is, ang laging straight arrow. Itong si Carl Miranda is very proper as a person, no. Siya yung nag-dissent. And unfortunately, nakapag-bail kasi mahina daw yung ebidensya. Pero nakakapagtaka siya, lahat ng mga kasama, hindi nakapag-bail. Pero siya nakapag-bail. Pero chain of events yan, di ba? Yun yung mga testimony. Hindi na natasa siya. Chain of events yan, supposedly. So it's really unfortunate na once again, Motor. mukhang si Bong Revilla ay makakwit. Kasi kung at this stage of the proceedings, kasi the way bill hearings to work, pakita dapat sa prosecution ko rin pinakamalakas silang ebidensya para mapakita kung evidence of guilt is strong. Pwede naman yung i-deliver. Ay, nag-deliver pala ito. Yung mga strongest evidence nila at pakita ng ng Para Luciano, seal. evidence of guilt is still not strong. So ano pa yung kailangan nila ipakita? Sana may papakita kasi ng bago na mag-directly link dito kay Bong Revilla kasi ang claim, at least because I haven't taken a look at the entire case records, is yung mga testimony daw sinasabi, wala kami personal knowledge ng involvement ni Bong Revilla, no? At the Tapos? ombudsman is saying, Ito? ang aming ebidensya. So, Maglakad na lang doon. unfortunately, no? Sana, Ulan, kung hindi walang man ulan. mapakit man tong si Bong Revilla, parang awa nila naman, ewan ko natin yung electorate. Kasi nakakanda natin na isa lang to sa mga kaso. Meron pa nung mga, meron pa nung graph, no? Graph, walang factor, di ba? Politics malversation of public funds, yun yung not bailable. Sabi sa mga ibang kaso, sana naman, matulungan siya at mapataawa na ng perpetual absolute disqualification. Di ba? Yun nga yung sa akin, this really sends a wrong signal sa ating mga kababayan. Alam ko, syempre, obligasyon at responsibilidad din ng mga mamamayan na bumoto ng tama, di ba? Pero
So ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawin na ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Paalam po. Hindi dapat nire-release yung budget opisina nila. Pinagdagan pa natin ang budget, ginawa natin ang yung mga committee na yun, diba? Tapos, to begin with, suspended. So, how can we effectuate the flood law, no? And the intent of it, kung Senado mismo, binibigyan pa sila ng additional committee. I think that is a great disservice to the Filipino people for you to provide them with additional committee, no? So, please lang, yung Senado naman, let's get our act together. Doon tayo sa tama, nakalagay sa batas suspended, tapos dadagdagan nyo ng committee. That is so unfair for us taxpayers. It shouldn't be the case. So, para hindi yung content show natin, Ayan na. Ayan. Ang dating congressman Mike Salvador. Ano ba sabi ninyo, di ba? Alam mo, nagtataka rin ako, by the way, nakita ko, nagsalita itong si Marcoleta sa publiko, nagsalita rin itong si Mike Defensor. Alam mo, dapat di sila nai-interview, And in fact, subject sa contempt ng court dapat. Di ba natin kay Senator Laila, no? Talagang pinipigilan siya magsalita. Sabi nga nung Interparliamentary Union, nagpadala sila ng observers bakit daw nakakatakot daw kasi bigla daw lahat ng tao may hope. Kasi pag magsasalita sa kayo, mag-i-expect sila sa pagbibuto. All of a sudden, lahat daw sila may cup balls. Diba? So talagang well-trained para mapatahimik itong si Laila de Lima. Kasi na natin itong si Congressman Mike Defensor, no? Ang moto, supposedly, diba, ng itong mga init pa rin, diba? Tandaan natin na siya yung nagpalabas, siya yung director, siya yung main supporter nitong 18 Marines na kinakasuhan na supposedly ng, actually doon sa isang kaso namin kasi kinasuhan namin yun ng perjury for Laila de Lima, for Father Flavi, at nakuha ko na yung resolution na sinasabi ng DOJ na kailangan kasuhan na sila sa korte. So we are anticipating the issuance of a warrant of arrest in relation to the perjury that we So, kung sa DOJ, ang DOJ, ang quantum of evidence required that is reasonable certainty, prima facie case with reasonable certainty of conviction. So, mataas na threshold yan. Ang nagtataka lang naman ako though is, sinasabi natin sinungaling siya, sabi ng DOJ, pero yung sa ombudsman, which is sana maayos din na, di ba? Yung kanilang act. Sa ombudsman, parang bang pinaniniwalaan because it was being used as well as testimony para kasuhan yung mga ilang personalidad. No? So, sa akin, dapat consistent tayo kung sinasabi ng ating justice system na sinungaling sila, which is, it looks like naman na totoo naman sinungaling sila, no? Hindi sinungaling, nagtagpawas ko ng mga tawag natin dyan, si Lauren, kasama dati, biglang hindi nakasama, diba? Tapos kasama na kung sila Pico or etc. Depende sa alignment ng politika. Pero pagdating dun, sabihin na natin kay Speaker Martin Romualdez, meron to sa crucial piece of evidence. So kailangan natin makita kung ano ba talaga consistent dapat yung treatment ng ating justice system. Kung sinungaling yan, kailangan makasuhan yan. Ulit, saka yung strength ng kaso, mahalaga sa atin yun, di ba? Kasi ano mangyayari kung yung ombudsman, magre-rely sila sa isang kaso na in the first place, mahina na pala yung case ng 18 Marines kasi nga, hindi nagtutugma-tugma yung mga state niya. 18 Marines, di ba? So, ibig sabihin, pag nakarating na naman yan sa Sandigan Bayan, maaari namang hindi pala yung sinasabi mo na yung strongest evidence yung ipapakita ng prosecution. Hindi naman ito. Obviously, this is not the strongest evidence. Obviously, mangyayari na naman walang personal knowledge of the circumstances, diba? So, hindi na naman nagukulong yung case. So, naman ito also in our interest na sabihin natin sa ombudsman, sa DOJ, sa lahat na teka po, wag yun gamitin sa atin, wag yun sa kasi mga
talagang wala tayong mapapalaan dito dahil nga may director, may scriptwriter, ayan, no, nakikita nyo dyan, arestado na, hindi ba pagkakatiwalaan? Masagayan yung kaso natin laban dito sa mga nakinabang. Yun nga yung Andrea, actually speaking of PGA, Robin Padilla, right? Tumulong siya dito sa pumasok yung IT Marikas. Alam mo yung nagpapatan ng Superman si si Secretary. Ako, for me, nakakabaling ganito eh, yung mga wina-weaponize, yung mga kunyarang whistleblowers and all. Because dito nawawala ng tiwala yung ating mga kabayan sa sistema. Because if you cannot trust yung mga nasa judicial system, and then you cannot also trust yung mga nag-whistleblower laban dun sa mga anomalya, sino pa niwalaan mo? And the blogger precisely in that environment na nag-fester yung fake news, yung generalized skepticism, if it's not cynicism. Okay. Maganda ata yan eh. Nabanggit ko na So, may from, pag sinabi ng Ombudsman, in fairness ito, baka medyo more accurate. Road electricity. Kasi parang, tumatig na ba? Kahit sa yung mga jobs. Oo nga eh. Senator Loren Legarda ng kanyang solar oil yan. Diba, isa sabi nga ni Richard yung introduction to the boost electricity. Ito pang sabihin ko siya meron daw siyang parang pinakain para kay Ralph Rex. Oo, kaya supposedly. May laglag pala at may laglag. Ano to? Ano yun eh? Ano di ba yung pinakain na? May market sa developing story pa kung involved talaga sila. Pero dahil merong mga public posts ang ginawa na mukhang may knowledge ng operation na supposedly nga to entrap the executive secretary, supposedly yan, illicit there, no? Pero nag-fail naman kasi involved yung SBM. So mukhang counter entrapment operation. So, yun makikita natin kung involved na ito. I don't know how accurate that is, pero ang clear is may iswaan talaga itong mga lobbyiste at saka recto kasi sa Batangas. Napakalinaw yan. Pero ako taga Batangas. So hindi ako interesado kung sila ay rival family sa Batangas. No? Mahalaga sa akin na so sabihin kasi ng Solar ay binigyan ng franchise, Congressman Lubiste, and alam mo, yung Solar, the first and Solar distribution, napakabilis niyan na natapos sa Kamara. At usually matagal po ang discussion ng franchise. Naalala niyo naman si Agent English, mga ganyan mga ating practice. Mabilis lang ito lumabas sa Kamara. Pinagkakawala sa kanya yung franchise para mag-deliver ng solar electricity. Alam niyo kung saan, para sa aftershare na mga nalalakas na lugar ng kuryente, ang sabi nga ay mga electricity. Nakapag-deliver? Hindi. Kaya maganda, Wala pong na-deliver. yes. Kaya magandang magitan natin yung expose ni Congressman Lico Atienza ng former Manila City Mayor. Na sinabi nga niya na mismo sa kanya lumapit itong si Senator Lawrence Legarda with a franchise na kanyang anak. So nakita natin yung mom talaga is really in aid of really to make this franchise possible. So dapat silang dalawa ang managot dahil hindi nga na-deliver yung pinromise nila sa ating mga kababayan. Corruption yun. Sabi mo, nagsasabi ka para sa Facebook ng negosyo na Nepo Baby na 20 plus billion. Diba? Kaya lumaban ito si Leandro Lebiste kasi Nepo Baby siya, kasi ginamit ang koneksyon ng mga magulang niya, tapos niloko ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung supposedly undeserved communities sa pinakamahihirap na tao na nangangailangan ng kuryente, hindi ka pala magde-deliver. Ang ginawa mo, piniprit mo lang para kumita ka. No? So, hindi hard work itong pagyaman ni Leandro Lebiste. Connection,
kapangyarihan, pag-aabuso sa sistema ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan at the expense of the poorest of the poor. Diyan tayo malinaw ha? Malinaw tayo dyan na you took advantage of the system and you nag-commit ka ng korupsyon para lang. Tama yung sinisusunod natin sa Roleta. Ay, ayan. Sprayan natin. Nangangamoy sa loob. Ayan, ang hirap. Walang pakialam yung mga sakay natin na kung ano-ano saan umaapak. Ay, Diyos ko. Tapos inapak sa loob, baho.